Mahilig ka ba sa pag-aalaga ng baka, kaibigan? Ano ba ang gusto mong alagaan? Kung ang hilig mong alagaan ay ang magpataba ng baka o fattening ay dagdag kaalaman, ito para sa iyo, kabaka. Narito ang dapat isaalang-alang sa pagpili ng hayop na papatabain. Kasapatan sa kalusugan, pumili ng mga baka na malusog, walang sakit, at walang mga sugat. Mainam na mag-avail mula sa mga trusted na supplier o farm na nagsusunod sa tamang kalinisan at pangangalaga. Laki at timbang? Mas mainam na ang pupiliing baka ay may sapat ng laki at timbang upang masiguro na kaya nitong makihalubilo sa proseso ng pagpapakain at mabilis na tumaba. Tignan ang edad. Ang mga batang baka o mga nasa tamang edad na ay mas mabilis tumaba at mas madali silang pakanin para sa fattening. Genetics. Pumili ng mga lahi na kilala sa kanilang kakayahang tumaba at makapag-produce ng mataas na kalidad na karne kagaya ng Brahman, Brahman Cross o Wagyu. Kasaysayan ng kalusugan at pag-uugali, mas mainam na ang baka ay may magandang kasaysayan na walang matinding sakit at may maayos na pag-uugali. Presyo, isaalang-alang ang budget at presyo. Piliin ang baka na pasok sa iyong ipinalalagay na kikitain sa pagpapakain. Familiarity o kakayahang mag-alaga. Mas madali ang pag-aalaga kung pamilyar ka sa isang partikular na lahi o klase ng baka. Availability. Piliin ang mga hayop na madaling mahanap sa iyong lugar para hindi ka maantala sa proseso. Sa pagpapakain ng baka para sa fattening, karaniwang tinatarget ang isang span ng 90 hanggang 150 araw depende sa layunin, lahi, kondisyon ng baka at uri ng pagpapakain. Narito ang ilang gabay. Karaniwang panahon, 90 hanggang 150 araw. Ito ay ang karaniwang panahon para mapalaki at mapababa ang timbang ng baka upang maging handa na itong ibenta o iproseso. Mga salik na nakakaapekto sa tagal, lahi ng baka, uri ng pagpapakain at kalidad nito, edad at kondisyon ng baka, kalusugan at karanasan sa pagpapakain, pagtukoy sa target. Magandang magplano ng maaga batay sa target na timbang at kalidad na nais makuha. Maaaring maging kapaki-pakinabang ang pagpapakain ng mga bakang patabain kung maayos ang pagpili at pagpapakain, pati na rin ang tamang pag-manage. Mataas na kita. Kapag naabot na ang target na timbang, maaaring ibenta ang baka sa mas mataas na presyo kumpara sa initial na halaga nito. Malakas na demand. Mataas ang demand sa karne, kaya't magandang oportunidad ang fattening para kumita. Mas mabilis ang paglaki. Sa tamang pagpapakain, mas mabilis ang paglaki ng baka, kaya mas mabilis ding makabawi sa puhunan. Gayunpaman, kailangang isaalang-alang ang mga gastos tulad ng pagkain, gamot, kagamitan at operasyon upang masigurong maging kumikita ang proyekto. Sa kabuuan, kapag sinuri ng maigi ang mga salik at sinunod ang tamang proseso, ang fattening cattle ay pwedeng maging isang magandang kabuhayan o negosyo. Salamat sa panonood. Happy farming!